There are certain areas ho in Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Meron din po sa Lanao del Sur. Meron din pong mga municipalities ho dyan Mm. na ika nga ay tinututukan ho natin ngayon. Some areas in Basilan ay kinoconsider din ho natin. Ang relatively peaceful ho sa ngayon is yung sa probinsya ho ng Tawi-Tawi. Even in the previous election ay wala ho tayong masyadong na-monitor ho dyan na ika nga ay concerned for election related na mga violence. So in some barangays din ho sa Cotabato City, kailangan din ho natin kung tutukan ho yan. At yung pong 8 bago municipality ng BAR mula ko sa special geographic areas. Handa na ba kayo dito sa nalalapito na eleksyon? Puspusan po yung ginagawang preparation para ho sa ating kauna-unahang parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ay kasabay na gagawin sa ating pong national at saka local election. So in fact, first day ho ng filing o certificate of candidacy ngayon ho sa buong bansa for our national and local election. So we're excited and we look forward ho doon sa historically first parliamentary elections in the BAR. Kapsek, ito po bang sa impormasyon po na nakuha ng Abante Radio, ang mga iahalal po ng mga members of parliament dyan sa BARM ay 25 at sa party representatives ay 40. Tama po ba ang impormasyon na ito, Kapsek? Tama ho yan, Sir Benji. 80 ho actually dapat yung ating pong members of the parliament. Ang kaya na nabanggit nyo, 40 ho ay yung tinatawag nating party seats. Ika nga, ito yung pag-aagawan ng ating pong mga party na makikilahok ho doon sa ating gaganaping eleksyon. Meron po tayong tinatawag din na 8 or 10% of the 80 na sinasabi ho nating reserved seats. Ito po ay nakareserba na para ho sa mga non-Moro indigenous people, sa ating pong mga Christian settlers, ang ating pong women, youth, traditional leaders at saka yung ating pong mga ulama. Dahil sa kasaysayan mo kasi Sir Benji, ito po yung mga nahihirapan na makakuha o makapanalo ng boto. So minabuti ho ng BARM ng ating pong organic law na lagyan na ho talaga ng reserve seats para ho ma-sure, ma-guarantee na meron ho silang representatives. Yung pong nabanggit nyong 25 na district representatives, parang for all intents and purposes, ito ho yung parang congressional district ho sa amin sa parliament. 25 ho yung nailagay dahil ho meron ho supposedly 7 from the province of Sulu. 32 ho dapat yan eh. Kaso nga lang ho, kamakailan ay naglabas ho ng Supreme Court decision na saying that yung pagsali ho sa probinsya ng Sulu ay hindi ho dapat ginawa. So sa ngayon, meron po tayong 25 na originally ay 32 ho yan. Kabsek Pendatum, dito po sa may mga naganap pong eleksyon sa nakalipas at talaga namang sabi nga po ay laging siguro po sa paglalarawan lagi pong medyo mayroon bayad ng karasan o kaguluhan. Ano ang inyong expectation dito sa nalalapit sa lalo na ito sa filing at hanggang sa come election time, Kabsek? Tama ho kayo dun sa observation, Sir Benji, that there are certain areas in the BARM na kung titingnan natin yung historical data, nagkakaroon ho ng mga ika nga ay spurs of violence kapag ho pagdating ng eleksyon. So ito po yung tinututukan natin at tayo naman po ay nagagalak dahil as per observation, every election year ay nababawasan naman ho ito. Kaya lang, meron po talagang mga areas na ika nga ay hotspots, election hotspots, at ito po ay tinututukan natin. Very complex po kasi minsan yung naging issue dyan, lalo pag mga magkakamag-anak din ho. Minsan yung nagtutunggali para ho sa posisyon. So, puspusan po yung preparation in partnership with our security forces and of course yung ating pong COMELEC to ensure na yung pong mga election hotspots ika nga sa darating ko na election ay malagyan ho natin, mapalakas ho natin yung presence ng ating security forces. Kabsek, ano-ano itong mga lugar na itinuturing yung hotspots ngayon dyan sa area ng BARM? There are certain areas ho in Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Meron din po sa Lanao del Sur. Meron din pong mga municipalities ho dyan na ika nga ay tinututukan ho natin ngayon.
Some areas in Basilan ay kino-consider din ho natin. Ang relatively peaceful ho sa ngayon is yung sa probinsya ho ng Tawi-Tawi. Even in the previous election ay wala ho tayong masyadong na-monitor ho dyan na ika nga ay concerned for election-related na mga violence. So, in some barangays din ho sa Cotabato City, kailangan din ho natin kung tutukan ho yan. At yung pong 8 bago municipality ng BAR mula ho sa special geographic areas. Kabsek, dito po sa nababanggit nyo ano na rin hotspot and then nabanggit nyo po yung Tawi-Tawi, which is part 2 ba yun ng Sulu, Kabsek, kung tama po. Ano pong maaring ano bang tawag dito? Paano ko i-pose ang question? Dito po sa napahiwalay po ang Sulu sa BARM. Paano po ang dynamics o mechanics ng pagkakaroon ng eleksyon niyo diyan? Kabsek. Yung Sulu ho, is a separate province from Tawi-Tawi, but yung area na yan historically ay under the Sultanate ng Sulu. No, but in terms of formal administrative arrangement right now, separate ho yung Tawi-Tawi at saka sa Sulu. Yung pong nabanggit natin kanina na paghiwalay ng Sulu, kung nung 2019 ho kasing plebisito, nagkaroon ho ng ratification for the organic law of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Doon ho sa nasabing plebisito, yung pong probinsya ng Sulu ay bumoto po ng no, 54%. At 46% po yung bumoto ng yes. Although kasi dati ho, ang bilangan ho talaga is the whole of ARMM. So kahit po bumoto ng no yung Sulu, sinama ho sila dahil ang reckoning nga ho noon is that ARMM will vote as one. Dahil nga po in other parts, except for Sulu, overwhelmingly ay binoto naman po ng yes yung ating pong organic law. So fast forward, nagkaroon ho ng petition, nagkaroon ho ng cases at kamakailan nga ho, noong September 9, naglabas na ho ng decision ng Supreme Court. Essentially saying na unfortunately ay wala na po dapat yung Sulu sa BARM. Yun po yung naging epekto ho niyan, marami ho in terms of our government operations, yung mga personnel lang ho natin, apektado na ho yan, at yung po mga programa natin at saka programs. Pagdating ho dun sa usapin ng election, Sir Benji, gaya na banggit ko kanina, meron po tayong supposedly 7 parliamentary districts sa Sulu. Ngayon dahil ho wala na ho sila, or at least no as it stands sa ngayon, ay meron po tayong 7 parliamentary districts na hanging ho sa ngayon. Kaya po ang binabanggit na rin po ng COMELEC, instead of 32 ay 25 yung ating pong gaganapin na ika nga ay party district representative seats rather. So yan po yung ilan sa mga ika nga dynamics in terms of the upcoming election. No? Meron po tayong supposedly 7 na ngayon ay mukhang hindi pa po muna natin isasama sa gaganaping first parliamentary elections. Sayang ho dahil these are representatives from Sulu sana. Kabsek, dahil ito po namang eleksyon magsisimula pa lamang sabi nyo, isang makasaysayan. With or without election, with or without, sabi nga po itong inaasang pagbubupo niya ng parliamentary. So isa po sa mga hamon ng ating Rihong Mindanao, kasama ang kabuuan ng mga bayan dyan, na yung issue po ng poverty. Kumusta po sa ngayon po yung tinatawag na issue ng kahirapan na isa sa mga ilang dahilan din po para bakit nauudyok o kahit ang ilang mga kabataan sa Rio na maging di ba, sumama sa ilang mga hindi magagandang samahan na Kabsek. Kumusta ho? Tama ho kayo, Sir Benji. Yung pong kahirapan, yung isa sa mga ika nga ay ginagamit na dahilan or ginagamit na motivasyon para ho makapang-hikayat, makapang-recruit ika nga sa mga movements na sabihin na natin mali yung kanilang paniniwala. Kaya ho gayon na lang ho yung pagtutok ng Bangsamoro government pagdating ho doon sa pag-address ng ating pong poverty incidents. Kung if you're going to compare ho nung 2018, panahon pa mo ng ARMM, ang poverty incidence sa Rio nasa 52 to 53% among families. So, ibig sabihin, majority of the families in the then ARMM were considered poor. Tayo ho'y nagagalak dahil based sa pinakahuling datos mula ho sa PSA, noong 2023, ang full year poverty incidence sa BARM ay bumaba ho to 23%.
So from 52, 53, bumaba ho ng 23%. At tayo po ay proud din ho, Sir Benji, to say that for the first time in so many years, more than decade, ay hindi na po poorest region in the Philippines ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Saan nyo po i-attribute yun, Kabsec? Marami hong factors, Sir Benji. Una ho, buhos po yung investment ngayon sa BARM. Ngayong taon pa lang po, nasa 4 billion na po yung na-register na investment, both foreign and local, in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So nagta-translate ho yan into thousands of job opportunities. Ganun din po last year, nasa 3.4, 3.7 billion ho yung registered ho natin na investment. And I think we also have to give credit ho doon sa mga programa ho ng ating pong mga ministries and offices na nakatutok po doon sa pagbaba ng poverty incidence. For example, meron ho tayong as of 2023, more than 2,000 na ho na libreng pabahay na naipamigay sa mga mahihirap. At dito po sa BARM, pag ho sa government hospital ho kayo, chances are wala ho kayong babayaran pag kayo po ay lalabas na dahil po sa ating mga medical assistance program. So meron ho tayong nasa 75% na ho na zero balance billing ho sa isang medical assistance program pa lamang po yun. So yan ho, kasama ng iba pa pong mga programa, iba pa pong mga investments, yan po yung nagtulong-tulong doon sa pagbaba ho ng poverty incident sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabsec, nabanggit nyo yung tinatawag na investment na isa sa mga naging contribution upang mapababa ang tinatawag na poverty incidence. So ibig sabihin po na kapag ka meron nung investment, ang tao ay merong negosyo, syempre wala naman maglalagak ng negosyo kung walang peace and order, at syempre yung mga kabataan din hindi na iba pa natin mga tinatawag na kababayan na walang ginagawa, hindi makakapag-isip po ng ibang mga bagay dahil nga may economic activity po, Kabsec. Tama ho yan, Sir Benji, natumbok niyo ho dahil I think we also have to attribute ito doon sa better peace and security situation now in the region. Kasi yung investors hindi naman ho mag-invest yan kapag ho ika nga ay marami pong security risk, no? Ang common ho na concern na ho ngayon ng mga investors, nito po ay dapat din namin pong ma-address ay yung power o yung pong electricity. Dahil meron pa rin pong mga areas ho talaga in the Bangsamoro region na ika nga ay we still experiencing yung rotating na power interruptions. So at least developmental ho yung ika nga ang tanong, yung approach doon ho sa ating pong investment. Maganda rin nung na meron hong ika nga napapansin natin change in the mindset, Sir Benji. I remember nung isa sa mga huling dalaw ko po sa, for example, sa Sulu, no? Ang isang kwento nga ho nung isang driver ho doon, dati daw ho is ika nga ang mindset is that mag-ipon ng 50,000, 50,000 para ho makabili ng baril, di ba? Yun yung mindset before, no, several years back. Kasi nga, as part of their protection, as part of, nga may sense of security. Sabi nung nakausap ko, ngayon ho sir, ngayon, nag-iipon kami ng 50,000 para makabili ng motor. So, maganda kung may mga ganong anecdotal na kwento na meron akong change in mindset. At grabe na rin ho yung ika nga ay pagbabago in many areas of the farm. Sana ho ay masustain natin at dyan ho papasok ika nga yung importance of having a successful, credible, honest, tsaka mataas na voters turnout ng election next year. Well, Kabsec, Pendaton, kahit paano ay nakakuha kami ng mga balita diyan from your area, from the BARM, lalong-lalo ito papalapit na po ang ang election at ngayon sa mangyayari to between October 1 and hanggang October 8, gaano kadami ang nagpahiwatig na mayroon ba kayong target o mayroon kayong mga bilang na dami yung magpapile ng certificate of COCs nila sa likod na ilan lang ang mga makukuhang ilan lang ang mga slots na available, Kabsec? Sa tingin ho namin marami ho, based lamang ho doon sa mga kaliwat kanan na rin ho yung mga announcement ng mga kandidato in our social media and other news fora. So we're expecting ho na marami hong talagang dadalo. In fact, yung pong Bangsamoro Government Center ho kasi natin dito sa Cotabato City, doon din ho naka-house ang ating pong COMELEC. So mula ho ngayon hanggang end ng filing of candidacy,
yung major road ho papunta sa Bangsamoro Government Center, isasara ho muna natin para ho ma-manage ho natin yung dagsa. Kasi sobrang dami ho ng mga supporters ho niyan. Although very clear naman ho yung guidelines ng ating pong COMELEC na yung pong kandidato lamang ang pwedeng pumasok, no? At yung pong mangilan-ngilan lamang sa kanyang ika nga ay mga mahal sa buhay o piling supporter ang papasok. Pero based on experience so talaga, din to nagiging show of force din ika nga ito, Sir Benji. Sabi nga po So, piyesta. Hindi lang ako dyan basta. sa inyo, dito rin po sa Maynila.